Since only you, nobody knew I put you first. A pleasant day to everyone. For today's vlog mga kaibigan, ay gagawa ako ng isang dessert at narito ang set of ingredients. Pure gelatin, that is 50 gram, 1 cup of white sugar, 8 pieces of egg yolk, 1 can of condensed milk, 1 can of evaporated milk, at saka 4 cups of water. So, samahan ninyo ako guys hanggang sa dulo ng video ito upang malaman ninyo kung paano ko ito gagawin. Now, proceed na tayo guys sa pag-caramelize sa sugar. Lagyan natin ng konting tubig para ma-caramelize yung sugar natin. Color ito guys. Tumutulo na siya. Pag ito ay nag-turn into brown na siya, ay pwede na. Ilagay na natin sa molder. Ito na yung caramelized sugar natin. Ilagay na natin sa molder guys. Spread natin para hindi titigas na hindi natin na-spread. So, ganyan. Kasi titigas yan guys kung hindi natin i-spread. Ayan, tinigas na yung iba. Kasi hindi ko na-spread kaagad. Proceed na tayo guys sa paggawa ng next mixture natin. So, haluin muna natin yung egg yolk. Then, nilagay natin yung evaporated milk. Tapos, yung condensed milk. 1 can ang measurement guys. So, haluin lang natin. Then, saka natin i-drain ito. Salain natin ito guys para matanggal yung egg lumps. So, ganyan siya. Now, sasalain natin ito para matanggal yung egg lumps guys. So, ganyan siya. So, ayan. Nasala na natin. Then, set aside natin. Proceed tayo sa next step.
So, ito naman yung mixture ng 1 pack of pure gelatin natin at saka 3 and a half cups of water, I should say, at saka half cup ng white sugar. So, make sure na natunaw ng husto yung gelatin, guys, para walang buo-buo. Pero, the best way is salain kung may buo-buo. Kaya kailangan huwag i-direct sa apoy yung pag-mix dito, pagluto. Kasi ito yung mauunang iluluto, guys. So, ganito siya. Then, proceed tayo sa next step. So, eto guys, lulutuin na natin itong mixture natin in a medium setting of fire. At saka, continuous lang dapat ang pag-mix natin para hindi siya maging buo-buo. At kung medyo malapot na yung gelatin, ay saka natin ilagay yung mixture na unang ginawa natin. Lapit na ito, guys. Medyo lumapot na siya ng konti at medyo kumulo. Nagbabubbles na siya. So, ayan. Transfer na natin ito sa molder. Kasi guys, kung medyo malapot na yung iba na yung texture niya habang hinahalo. Transfer natin sa molder. Natin, guys. Ito yung nakalagay sa lanyera. Kasi tatlo lang yung lanyera ko. Then, nilagay ko siya sa aluminum tray. Nauna kong tinanggal yung nasa lanyera. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung nasa foil. So, yan. Ganito lang siya, guys. Using a knife, i-ano lang natin yung gilid niya. Then, saka natin i-flip ito sa may plato. So, ganyan. So, ayan. Ito yung finished product na ginawa ko, guys. Ayan. Now, ay napakita ko kung gaano siya kakintal. Kasi ayaw ko yung masyadong malambot, guys. So, ganyan ang magiging itsura niya. At saka, niluto ko yung itlog. Kasi, na-try ko na once na hindi gaano luto yung itlog. Parang nasa halfway lang siya ng pagkakaluto. Medyo malansa, guys. So, niluto ko ng konti yung itlog. So, ayan. So,
kintal siya, guys. At saka tama lang yung lasa niya. Kaya, hopefully, ay nakapagbigay ako ng isang tip kung paano gumawa ng isang dessert. Simple lang siya, guys, pero masarap siya. Try nyo. At saka, pwede rin siguro itong pangnegosyo. Hindi ko pa kasi ito nasubukan. Pero I think pwede itong pangnegosyo, guys. Jelly flan simpleng jelly flan lang ito. My own version. Thank you for watching. Hope ay nagustuhan ng bawat isa sa inyo ang vlog kong ito. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang panonood at pagsuporta. Sa mga teammates ko, thank you very much. Sa mga friends, visitors na nanonood sa video, thank you. And may God bless you all.